Giant Arrow. Rocket Backpack! Okay, multiple quick spell. Invi. Giant Arrow. Recall out. Rocket Backpack! Wala siyang Giant Arrow. Rocket Backpack. And then Zap. Zap. Quick. Huwag mo sabihin piso 99% yan, sir. Piso 99 ba yan? Oh! Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw ay Zeus Esports versus Boom Academy. Ito ay semifinals upper bracket ng Vortex Lunatic League Season 2. So, ang players dito ng Zeus Esports, si Star, si Yata, Gaku, Kazuma, Ryuta, former Navi / Queen Walkers. Kilala nyo na yan. Boom Academy dito, si Seven, Kinara, Sup Miao, Linluan, and si Izu. Ang team na palagi nakakasecure ng China qualifiers. So good luck, matinding bakbakan to guys. Semifinals to, upper bracket ng Vortex Lunatic League. Camera on match dapat to, kaya lang tulog yung admins ng tournament. Kaya camera off tuloy. Azar! Ito na! First attacker dito si Ryuta, good luck. Si Ryuta ang first attacker ng Zeus Esports. Mass Dragon Riders with Moises Strat. Good luck para kay Ryuta. Nako, may Hero Potion. Gumamit ng Hero Potion si Ryuta. Aray ko, possible tayo makikout dito and merong Visual Bug, Matic. Okay, Rocket Backpack. Giant Arrow. Nicely done. Good start para kay Ryuta. Teka, ngayon ko lang makikita si Ryuta ang gagamit ng Dragon Riders ah. Usually, ang gamit niya ay Throwers. So this time, Dragon Riders. Okay. Sana hindi tayo makick out kasi gumamit siya ng Hero Potion. Nagpop na agad siya dito ng Eternal Tomb Healing Tomb. Pumunta sa baba lahat ng mga, ano ba to, Dragon Riders. Buti na lang yung MP dito and yung Dragon Duke ay nasa may Town Hall part. Skywagon yung gamit niyang Siege Machine. Okay, multiple rocket balloon sa right side. Wala na bug, Boss Ken. Meron pa rin guys. Wala pa naman nangyaring maintenance mula kahapon. So malamang may bug pa rin to. Wala pang update. Hindi ko alam kung bakit di pa sila nag-a-update. Marami pang spell support dito si Ryuta. Marami pa rin siyang troops. Meron siyang revive spell. Looking good to para kay Ryuta. Kaya lang di natin alam kung accurate kasi nga may visual bug tayo dito. Okay, revive spell. Ginamit niya na kay Dragon Duke. Nagpop na rin siya dito ng Dark Orb. Nice. Looking good, sir. Wala nang extra building sa may ilalim. So, ito na lang yung mga natitira. Basag to. Hindi makakadepensa yung base ni 7. Grabe. Early 3-star to para sa Zeus Esports. Grabe ka naman, Ryuta. Ibang klase. Medyo natatraffic pa. Natatraffic pa, sir. Namatay pa yung Grand Warden. Sneezy ang tatapos ng laban. Basag. Basag. Nice hit from Ryuta. Securing their first 3-star of the match. Buena mano, sir. 3 agad. Ibang klase. Nako, nasa Zeus Esports kasi ako eh. Nawalan ako ng, di ako sa Boom Academy pumasok. So baka nawalan sila ng Lucky Charm or ng buff. Ewan ko lang ha. Okay, ito na. First attacker dito ng Boom Academy si Sup Miao. Good luck. Sup Miao. RC Walker Rider Valkyries. Ang baon ni Sup Miao. Okay, nag-start siya dito ng multiple rocket balloons. May Tesla. Tricky to. Okay, buti na lang. Rumekta sa may monolith. Si RCA naka-Electro Boots Rocket Spear. Rocket Backpack Fireheart. Giant Arrow Action Figure. Eternal Tomb Rage Gem. May pang Moises Strat pala si dito. Si Sup Miao. Sup Miao! So parang nung huli natin nakita naglaban tong dalawang teams na to. Sobrang nag-dominate yung Boom Academy, naalala nyo guys. Halos si perfect nila yung Zeus Esports nung huling beses na nagharap sila. So eto, nagkaharap ulit sila. Tignan natin kung ano mangyayari. Okay, Quick Spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Nice. I-snipe niya lang yung lava launcher.
Lava launcher lang yung target ni Soup Meow. Ito na yung kanyang mga Root Rider Valkyries with Skywagon. Early overgrowth spell sa may both spell towers. Okay, Soup Meow. Mukhang after nung overgrowth spell dito, saka siya magpapop ng Eternal Tomb. Kaya lang yung healers niya nakaka-receive ng damages. Okay, safe naman. Safe, buhay pa. Eto na, Eternal Tomb. Ayun na nga. Delikado yung healers niya dito ha. May multi-IT kasi. Good thing, hindi binabanatan. And yun nga, masasecure na yung multi-IT dito. Nicely done. Wow, Lava Hound! Meron siyang dalang Lava Hound. Ice Hound pala, sorry. Ice Hound galing sa Skywagon. Aba, kakaiba si Soup Meow ah. Ibang klase ka talaga, Soup Meow. Built diff. Okay, totem spell sa may right side. Bakit? May visual bug ba? Mukhang may visual bug guys. Kasi nga may hero potion dito si Soup Meow. Nag-drop siya ng totem spell dito kanina. Wala pa namang heroes pero looking good to para sa kanya. Basag to. Makakabawi ng 3 stars ang Boom Academy. Malinaw naman sa akin, Sir Gavin, sa YouTube ni Idol, mga strategy ng mga town hall. Yes, sir. Oh, 0%. Ano yun? 92? Tignan natin kung ano yung result. 3 star nga, guys. So, nakabawi ng 3 star dito ang Boom Academy. Meron kasing may visual bug sa atin since spectator tayo. Pero eto yung accurate. Nakabawi ng 3 star dito ang Boom Academy. Anong meaning ng visual bug, sir? Paano yun? Sorry, bago lang po. May bug yung Clash of Clans ngayon na bilang spectator sa mga uma-attack na player, hindi natin makikita yung accurate, yung totoong nangyayari dun sa attack nila. So, iba yung nagiging outcome, iba yung result na nakikita natin compared dun sa totoong attack na ginawa ng uma-attack. So, ang accurate dito ay yung result talaga ng attack nila. Ito na yung result ng attack. So, kanina, habang pinapanood natin yung attack ni Soup Meow, 2 star lang, di ba? Pero dito, paglabas natin yung result, 3 star, meaning na 3 star talaga ni Soup Meow yon. Sa atin yung may problema bilang spectator. Eto na, si Zeus Gaku. Second attacker dito ng Zeus Esport. Good luck para kay Gaku. Kapitan Gaku. Eto mukhang dito hindi yata tayo magkakaroon ng visual bug kasi hindi siya gumamit ng potion. Pag gumagamit lang ng hero potion and power potion, doon nagkakaroon ng visual bug yung mga spectator. So good luck para kay Kapitan Gaku. Meron siya ditong Super Bowler Smash. Good luck. Earthquake Boot Spiky Ball, Magic Mirror Action Figure, Eternal Tomb Rage Gem, Fireheart Stun Blaster. Good luck para kay Kapitan Gaku. Meron siyang Flame Flinger. Wala po tayong PH team or PH match ngayong gabi. Boom Academy ay Chinese team. Ang Zeus Esport naman ay Japanese team player pero yung Zeus ay from Kuwait. Under management sila ng Zeus Esport. Okay. Nagpop na siya dito ng Earthquake Boost Spiky Ball kay King para ma-open up yung walls. May access na dito sa may tunnel si Gaku. Hindi niya pa pinapop yung Eternal Tomb dito. Grabe yung napakahaba ng pasensya ni Gaku. Okay, boy pa naman yung mga Super Bowlers. Kaya lang, nag-split yung dalawa. Ito na si Dragon Duke sa may upper part with one Druid to support. Boy pa yung Flame Flinger sa may left side. Okay, jump spell para magkaroon ng access papuntang back end. Meron pa siya ditong Skeleton spell and Revive spell. Kaya lang yung Dragon Duke niya dito ay natatrapit sa defending Dragon Duke sa taas. Namatay na rin lahat ng Super Bowlers ni Gaku dito. Problema niya pa tong upper part na compartment. Medyo masakit. Nakatutok pa dito yung Fire Speeder. Depende kung kakayanin ng Dragon Duke to sa back end. Kaya lang meron kasing air defense eh. Okay, super minions din naman ang kanyang Flame Flinger sa may left side. Aray ko, wala nang natira masyado. Okay, Ice Golem sa may ilalim. Wizard. Revive spell ginamit kay Dragon Duke. Kaya lang may scatter shot dito saka air defense. Mamamatay lang din yung Dragon Duke dito ni Gaku. Kaya pa ba, sir? Meron pa siyang skeleton spell dito, kaya lang, ayun nga, namatay na ulit yung kanyang Dragon Duke and makakadepensa yung base ni Izu. Defense to para sa Boom Academy.
Saan yung camera? Wala, tulog yung admin ng tournament, guys. Wala nag-asikaso ng camera nila. Tulog yung mga admin sa tournament. Dapat camera on match to eh. Kaya lang, walang sumasagot na admin dun sa tournament. Puro tulog ata. Ayun. Nauwi sa camera off match. Kaya pala 3-star pero nung ni-replay ko 2-star lang, Boss Ken. Wala nang throwers, louse na ba, Boss Ken? Hindi, may gumagamit pa rin ng throwers. Nice try lang para kay Gaku. Nice defense naman para kay Izu. 2-star, 85%. So, accurate yan. Ay, oh, hindi pa rin. May visual bug pa rin tayo doon. 88% yung total attack ni Gaku. Sa paningin natin, 85% lang. Sa kanya, 88%. Eto na. Second attacker from Boom Academy, si Izu. E-drugs ba? Oy, hindi naka-e-drugs si Izu. Instead, Dragon Riders yung baon niya dito. Good luck. Dragon Riders. Okay, Flame Flinger sa may ilalim and then 1 Yeti sa may left side. Fireheart Stun Blaster. Rocket Spear Seeking Shield. Eternal Tome Healing Tome. Meteor Staff Dark Orb. Good luck para kay Izu. Quake Spell. Rocket Spear Seeking Shield. Nagpo-form siya ng funnel. Pero yung sweeper kasi ay dito nakaharap. Dragon Duke sa may upper part. Okay, nag-free spell muna siya dito para umabot yung Stun Blaster sa may Revenge Tower. Ayun na nga. Okay. What's next? Hindi pa rin makukuha ng Dragon Duke yung ano? Hindi pa rin makukuha ng Dragon Duke yung Revenge Tower. Buisit yung mga air, mga air skellies. Sineset na ata ng mga builder ngayon na naka-air yung mga skeleton traps. Okay, free spell. Lava Hound. Dragon Riders. Dito pala yung entry ni Izu. Guys, gumamit siya ng Hero Potion dito. So, malamang baka may visual bug to. Okay, na-force yung kanyang ability dito ni Warden kasi binabanatan agad siya ng Dragon Duke. Malamang may visual bug na naman sa atin to. May Hero Potion. Meron pang Dark Orb si MP. Marami pang spells dito si Izu. Aray ko, naubos yung Dragon Riders niya dito. Isang piraso na lang yung nakikita ko. Okay, gumamit siya ng Invi dito para ma-bypass yung mga defenses. Kaya alam, may Tornado Trap! Pero hindi pa nakuha. Ayos yun may Tornado Trap. Sakto naman. Okay, Dark Orb ginamit niya na rito. Overgrowth spell sa may Revenge Tower and Monolith. Gumamit na siya ng Revive spell kay Dragon Duke. Teka lang. May problema dito. Itong last air defense. And itong Monolith sa Revenge Tower, bibigyan siya ng problema nito mamaya. Super minions sila naman ng Flame Flinger. Namatay na yung kanyang yung MP dito. Dragon Duke and Super minions na lang yung natitira. Makakadepensa yung base ni Stars. Ayun pa, nadali ka pa ng best air defense of the game, yung Barbarian King. Uy! Uy! May Inferno Dragon! Aabot ba sa Revenge Tower? Aabot ba yung Inferno Tower? Hindi umabot. Wala rin, hindi rin niya makukuha. Nice try lang para kay Izu. Tignan natin kung ano yung talagang totoong result. 2-star 81%. Accurate. 2-star 81% lang din. Nice try lang para kay Izu. As of the moment, meron na silang tig-2 attacks. Same stars, pero lamang dito ang Zeus Esport ng almost 1 star lang. 1 star lang. Sorry, 1% lang. Wala pang nangyayaring update ulit eh. Okay, eto na si Zeus yata. Good luck. Third attacker from Zeus Esport. Mas Dragon Riders din. Ba, puro air troops ang labanan ngayon Okay, multiple Quake Spell. Zap! Rocket Backpack! May Giant Arrow ka ba? Hindi, wala siyang Giant Arrow. Anong in-snipe niya yata doon, sir? Ano lang yung kinuha niya? Okay, early overgrowth spell. And then, nagpop na agad siya dito ng Eternal Tome Healing Tome kay Grand Warden. Ang bilis ng execution dito ni yata. Medyo mabilis yung pangyayari. Hindi ko napansin kung ano nabasag dito na defenses, pero namatay agad yung Dragon Duke niya. Gumamit agad siya ng revive spell dito. Rocket Spear Seeking Shield sa may left side. Skywagon, yung dala niyang siege machine. Rage Spell Tower activated sa may bandang taas. Skeleton Spell and... Hindi.
Totem spell lang pala. Poison spell pala yung dinrap niya dito sa may Revenge Tower. May Dark Orb pa siya dito. Okay, ginamit niya yung Dark Orb dito sa may bandang ilalim. Dami mga ano dito. Minions and baby dragons. Saka may mga Inferno Dragons pa. Isang skeleton spell na lang yung natitira para kay Yata. Kaya pa ba, sir? Kaya pa. Aray ko, namatay pa yung kanyang Dragon Duke dito. Si MP Warden na lang yung natitira. Saka Inferno Dragon and mga baby dragons minions. Okay. Makakadepensa to. Makakadepensa yung base ni Linluan dito. Kakapasin si Yata. Parang medyo maliit yun. Di ko alam yung nakuha niyang value sa may Rocket Backpack and Zap. Parang 2 buildings lang ata yun. Boss Ken, ilang tournaments i-stream mo ngayon? 3. Manonood na naman tapos iba result. Wala tayong magagawa eh. Kailangan maayos na agad eh. Absent yata si Marimar at Pulgoso. Oo nga, hindi. Nandiyan si Marimar kanina. Nakita ko eh. Si Pulgoso allows. 3 star sana. Hinabol pa ng Duke yung bantay. Ano effect ng Dark Orb, Idol? Para siyang ano, super slow mo yung mga datamaan nun, boss. Parang halos free spell na rin siya. Malawak na free spell. Pero nakakabanat pa rin yung mga defenses. Pero super duper slow mo. Slow motion effect. Nice try lang. Para kay Yata. Sir, meron pa natitira dito. Naglalabanan yung Archer saka yung isang builder. Kung sino ang magwawagi. Bakit may mahal na siyang iba? Ayun lang. Hindi ko rin alam eh. Palo tap-tappers panay. Boss Ken, ano meron at anong meron sa skeleton spell? Skeletons. Walang arrow, walang kwenta backpack. Bakit may mahal na siyang iba? Combo yun eh. Huwag ka na lumabas, Charlotte. Maglalag na naman to. Oo nga. Nice try lang para kay Yata. 92% 2 star. So, accurate naman. 92% 2 star nga. Oh, okay. Ito na si Linluan. Next attacker from Boom Academy. Good luck. Throwers. And Moises Strat. Meron siyang 4 ng quick spell. Or Fireball. Hindi, Moises Strat nga. Okay, good luck. Good luck para kay Linluan. So, ito, hindi naman siya gumamit ng potion. 1 thrower sa right side. Okay, multiple quick spell. Invi. Giant Arrow. Recall out. Rocket Backpack! Ibang klase talaga ang Boom Academy sa Rocket Backpack. Ibang klase talaga sila. Pag gumagamit sila ng Moises Strat, talagang ang smooth eh. Nakukuha nila lahat ng mga gusto nilang kunin na defenses eh. And then, ano yun? Bakit may recall out dito? Nako, visual bug? Or double recall spell? Dalawa ata yung recall spell niya. Oo nga, ito. Dalawa yung recall spell niya. Sino yung recall out niya? Si Dragon Duke? Okay, nagpop na siya dito ng Giant Gauntlet. Kay King sa may left side. And then Mass Throwers sa may Town Hall Park sa 12 o'clock. Ni-recall out niya yung Queen and then ni-recall out din niya yung Dragon Duke. Tama ba ako doon? 2 recall, Boss Ken. Oo nga. 2 recall spells. Baka kayo ba ginagawa ni Linluan ah? Symmetrical naman yung base. So walang problema kung kumanan or kumaliwa yung mga troops niya. Okay, kumanan. So malamang dito na yung Queen and Dragon Duke sa may left side mamaya. Ay, hindi. Sa may right side si Queen. Para mag-counter funnel. Right side, right side. Naka-angry jelly yung kanyang Archer Queen. Okay, Ice Golem. Dito rin ba sasama si Dragon Duke? Hindi, okay lang. Walang sneezy. Walang dalang sneezy si Linluan. Walang mga bunso na aawat, sir. Meron pa siya dito 3 totem spells, 1 free spell. Kaya lang yung oras dito, unti-unti na naubos. 50 seconds remaining. Eto na yung Dragon Duke. Recall back sa may bandang taas.
So malamang itong Dragon Duke ang susuportahan niya ng totem spells. Ayun na nga. 39 seconds remaining. Ang tanong, aabot ba? Aabot ba? Kailangan niya nang ubusin yung spells dito sa Dragon Duke. Hindi, hayaan niya mamatay. Hayaan niya ba mamatay yung Dragon Duke? Okay, freeze. Teka lang, ano yun, sir? Visual bug. Bakit ito yung finris niya instead na scatter shot and... Ewan ko, baka visual bug sa atin. Pero meron pa siya isang totem spell dito. Ang problema, wala na siyang enough time. 11 seconds remaining. Kaya ng remaining throwers niya to eh. Kaya lang wala na siyang oras. Meron pang builder dito. May builder hut. Mamamatay pa yung Grand Warden. So, ayun na nga. Nice try lang para kay Linluan. 88% to start. Tignan natin kung eto nga yung tamang result. 88%. Hindi. Visual bug talaga. Ay no, 94% yung nagawang attack dito ni Linluan. So, nice try lang para kay Linluan. Nice defense pa rin para kay Ryuta. As of the moment, meron na silang tatlong attacks. Same stars, 7 stars. Lamang ng 1% dito ang Zeus Esport. Dikit yung laban nila, guys. Fourth attacker, si Kazuma, si Boy Dapa. Sayang, walang camera. Hindi natin makikita nakadapa si Kazuma. Mass Dragon Riders with Zap Quick. Ano to, Kazuma? Rocket Backpack? Oo nga. Wala siyang Giant Arrow. Rocket Backpack! And then Zap! Zap! Quick! Ibang klase ka, Kazuma. In-snipe niya lang yung dalawang multi-IT, guys. Nicely done. Tinarget niya lang yung dalawang multi-Inferno Towers. Eternal Tomb, Healing Tomb, Meteor Staff, Dark Orb, Rocket Spear, Seeking Shield kay RC. Oh, yeah, ito na yung mga kanyang Dragon Riders. Sa bandang ilalim. Skywagon? Bakit dito? Okay, sige. Overgrowth spell muna sa may Revenge Tower and then Eternal Tomb, Healing Tomb. Mahaba pa yung oras dito ni Kazuma. Rocket Spear, Seeking Shield kay RC sa may bandang taas. Nag-activate na yung Phoenix, kaya lang matatraffic na siya dito sa defending Dragon Duke. Ang dami ng minions, so saka baby dragons. Okay, pumutok na yung Skywagon. Revive spell ginamit kay Dragon Duke. Guys, yung matatalo dito ay malalaglag sa lower bracket finals. And then, yung mananalo dito, masesecure na nila yung grand final slot. Looking good para kay Kazuma. Basag to, sir. Basag. Di makakadepensa yung Beast ni Kinara. Ibang klase talaga si Boy Dapa, no? Ganda. Yung Valley ng Rocket Backpack niya with Zap Quick. Nakuha niya yung dalawang multi-Inferno Towers. Ang laking kabawasan dun sa mga Dragon Riders niya. Dito sa strat na gamit niya. Nicely done from Kazuma. Securing another 3-star para sa Zeus Esport. Nice. Nako, delikado ang Boom Esports Boom Esports, pinagsama na, sir, ha? Delikado yung Boom Academy. 18 hanggang 13. Okay, ito na si 7. Fourth attacker ng Boom Academy, good luck. Kailangan nila makabawi ng 3-star dito para dumikit sa Zeus Esport. Nako, may Hero Potion si 7. Malamang may visual bug tayo dito. Stick Horse, Giant Gauntlet, Giant Arrow, Healer Puppet, Life Gem, Rage Gem, Rocket Backpack, Fireheart. Okay. Double Quake Spell, Giant Arrow, Rocket Backpack! Nice! Ganda, kinuha niya lang yung Lava Launcher and yung Multi-IT. And to form din, para mag-form din ng funnel. Good patting sa kanyang throwers. Throwers sa may right side and then Dragon Duke sa may left side. Okay. May visual bug sa atin to. Sino last world champion, Boss Ken? Tribe Gaming. 2025 world champions ay Tribe Gaming. 2024 world champions ay Repatted Gaming / Synchronic Gaming /
Project 7 na ngayon. And then yung 2023 World Champs ay Class Champs ata. Psycho Esports na ngayon. Ganda ng pagkaka-frozen ng Ice Golem sa may right side. Teka lang, delikado si 7 dito ha. Delikado si 7 dito sir, nakakatakot. Nandito pa lang yung tunnel sa may upper part. Kailangan niya protektahan yung mga throwers niya dito and yung Grand Warden. Pati yung kanyang healers. Good thing meron ditong Ice Golem sa front. Nice, ganda na pagkaka-frozen. Hindi pa siya nagdadrop ng Barbarian King ha. Meron pa siya ditong Giant Gauntlet Stick Horse sa may Barbarian King. Malamang si Barbarian King sa may left side. And meron pa siya dito mga spell support. Si Queen, ang ganda ng pwesto ng Archer Queen sa labas. Naglilinis lang ng mga extra buildings. Ito na yung kanyang Barbarian King. Nagpop na agad dito ng Giant Gauntlet. Dahil may defending Archer Queen. 1 minute remaining para kay 7. Monolith na lang yung kalaban niya dito eh. May dalawang totem spell pa siya, may isang free spell pa siya. Oras na lang yung kalaban ni 7 dito guys. Oras na lang. Ano yun sir? Visual bug? Late siya nag-drop ng totem spell. Patay na yung Barbarian King. Visual bug na naman sa atin to. Feeling ko 3 star to. Pero ang makikita natin dito baka 2 star lang. Ayun oh. Nag-drop siya ng totem spell dito. Wala pa namang... Ewan ko. Basag to? Huwag mo sabihin piso 99% yan sir. Sir! Piso 99 ba yan? Oh! Visual bug talaga. Tignan natin kung ano yung result. Wasak! Wasak! Grabe, sir. Sabi ko na yung wasak eh. Nicely done para kay 7. Securing another 3 star para sa Boom Academy. Grabe, ang init ng laban nila, guys. Lalo sana kung camera on, no? Same stars na sila dito, all 10. At lamang lang ng 1% ang Zeus Esport dito. So pwede na nating i-disregard yung mga tig-apat na attacks nila. Battle of Last Attackers na lang to. Zeus Stars versus Kinara. Nako, parehas mataas ang hit rate na itong dalawang players na to. Okay, ito na si Stars. Last attacker from Zeus Esport. Good luck. Ang ating multiple times top global player, si Stars. Wow, throwers ang baon niya dito and mukhang Moises Strat. Oo nga, Giant Arrow action figure. Rocket Backpack Fireheart. Oy, salamat sa donut. Post Daryl. Life Gem, Rage Gem. Spiky Ball, Snake Bracelet. Throwers ang baon ni Stars. Okay. Nag-drop na agad siya ng multiple throwers dito with healers. Warden. Okay, multiple quick spell. Rocket Backpack! Paano yung Giant Arrow? Giant Arrow! Ibang klase! Sir! Ibang klase! Ibang klase din ang accuracy ni Stars. Nicely done. Good start. If ever makasecure dito ng 3 stars si Stars, wala nang habol yung Boom Academy. Regardless kung mga 3 star yung last attacker nila, si Kinara. So pag naka 3 star dito si Stars, panalo na yung Zeus Esport guys. Pero if ever makadepensa yung Business of Meow dito, may chance ang manalo ang Boom Academy. 1% lang yung lamang ng Zeus Esport kanina. Same stars sila. Okay, namatay na dito yung kanyang Archer Queen and Barbarian King sa may right side. Buhay pa si Dragon Duke dito kasama ng mga throwers. In-overgrowth spell niya muna tong Rage Spell Compartment sa may right side. Siguro para ma-delay yung cooldown ng spell tower. Hindi naman siya gumamit ng potion. Pero kanina nga kahit di gumamit ng potion merong visual bug pa rin eh. Tignan natin. 1 minute and 36 seconds. Mahaba pa yung oras ni Stars dito and napakarami niya pang spell support. Nagbigay pa ng Rage Spell dito sa Phoenix yung Death ng Super Valkyrie. Meron siyang revive spell guys ha. Kaya lang yung pwesto ng Dragon Duke niya ay nasa... Teka. Nasaan yung pwesto ng Dragon Duke? Ito pala guys, ito yung Dragon Duke niya. King and Queen yung nasa taas. Okay, totem spell. Ayun na, ginamit niya na yung revive spell kay Dragon Duke. Ice Golem.
Ang daming spell support ni Stars ha. Kaya lang masakit tong back-end defenses. Meron pa ditong defending Dragon Duke. Hindi ba siya mag-invest ng spell dito? Okay, totem spell para sa air defense. Hindi nag-activate yung reach dito ng Dragon Duke. Ayun na, nagalit na sir. Nagalit na. Meron pa siyang isang totem spell dito. 36 seconds remaining para kay Stars. Binabanatan ng scatter shot yung Dragon Duke. Aray ko, namatay. Throwers na lang yung natitira dito with Warden and Healers. Makakadepensa pa ata to guys. Or baka visual bug sa atin. May super wall breaker siya dito para magkaroon ng access sa multi-IT. 19 seconds remaining. Abot ba? Abot ba? Hindi natin alam kung accurate yung attack ni Stars eh. Malaman natin sa labas guys. Malalaman natin sa labas. Namatay pa yung Grand Warden dito. Throwers na lang yung natira. Wala na siyang oras. 96%. Hindi natin alam. Tignan natin sa labas. Nakadepensa guys! Nakadepensa dito yung base ni Soup Meow. Nice try lang para kay Stars. 93%. Accurate nga. So may chance manalo ang Boom Academy dito. Nakadepende kay Kinara. Ang last attacker ng Boom Academy. Win or lose attack para sa Boom Academy. Ngayong gabi. Good luck! Good luck, good luck, good luck. Eto na si Kinara. Meron siya ditong Zap Throwers. Good luck. Stickers, Giant Gauntlet, Giant Arrow Action Figure, Life Gem, Rage Gem, Rocket. Uy, wala siyang Rocket Backpack. Giant Arrow lang. So, Fireheart, Stun Blaster kay Dragon Duke. Okay, multiple quick spell. Zap. Paano yung Lava Launcher? Giant Arrow? Kinara? Wala. Mare-repair yan, sir. Wala. Anong plano sa... Akala ko i-giant arrow niya. Yung Lava Launcher. Kinara. Ayun! Boss! Grabe ka naman. Pinapakaba mo naman kami. Muntikan pa ma-repair ng builder. Okay. Nice. May pa-delay effect pa dito si Kinara. Calculated pala. Sorry, my bad. Okay, Rage Spell Tower activated. Kaya lang mamamatay agad yung Archer Queen niya dito. Okay, gumamit siya. Wow, perfect tile. Beautiful free spell. Both multi-IT na sakop. Another totem spell. Medyo nag-struggle siya dito sa may Tower Farm. Grabe boy pa rin yung Archer Queen. Ayun na. Nabate. Teka lang. Medyo masakit tong part na pinasukan ni Kinara dito. Nakapag-burn agad siya dito ng multiple spells. One skeleton spell and revive spell na lang yung natitira sa kanya. One skeleton spell and one revive spell. Tignan natin. Meron pa siyang Barbarian King naka-stickers Giant Gauntlet. And yung pwesto ng kanyang Dragon Duke ay nasa gitna. Dragon Duke ba to? Oh, Dragon Duke niya nga yun. 3-star Orlus to para kay Kinara. Ito na yung Barbarian King para mag-counter funnel. Skeleton spell pang distract sa Monolith. Teka lang, sir. Ito masakit na part eh. Yung Rage Spell Tower, pag nag-activate to, meron defending heroes, dalawang Super Wizard Tower, and then Revenge Tower. Okay, nag-pop na siya dito ng Giant Gauntlet kay King. Nako, nag-front pa yung Warden! Warden ka lang, gano'n naman! Nagigigil ako sa'yo, tatang. Namatay yung Grand Warden dito ni Kinara. Nako, delikado siya dito. Unti-unti na naubos yung mga throwers niya. Although, meron pa siya dito yung revive spell, kaya lang... Naubos yung throwers niya, namatay yung Warden. Ang sakit pa na itong part na to. Free hit pa dito yung Revenge Tower. Makakadepensa ang base ni Kazuma. GG. Sir, GG. Malalaglag sa lower bracket ang Boom Academy. Pero teka lang, baka may visual bug eh. Baka may visual bug. Hindi ko alam. Baka may visual bug. Tingnan natin sa labas. Yan ang sakit ni Warden. Grabe si Warden, no? Natalo kahapon ng Reaper sa tour na. Bawi lang sa susunod. Grabe, tatang. Natalo kahapon ng Reaper sa tour na. Wala, Boplax talaga ni Tatang. Nag-front na naman eh, no? Tignan natin sa labas, guys. Hindi ko alam eh. Ayun na nga. Congratulations para sa Zeus Esport for winning this round against Boom Academy. Nakabawi sila. Nakapanalo sila sa Boom Academy this time. Yung huling laban na nagkaharap sila, panalo yung Boom Academy. So, eto, The Revenge of the Fallen. Congratulations sa Zeus Esports
So, ayan. Di pa naman laglag yung Boom Academy sa tournament, guys. Pwede pa nilang makalaban ulit yung Zeus Esport. GG's!